Hallelujah, praise God. Talagang ang sarap po magpuri sa ating Panginoon. At sa tagpo pong ito, tayo naman po ay dadako muli sa pagbulay-bulay ng kanyang mga salita. At patuloy na ang kapayapaan nawa ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Bagamat nasa hindi tayo nagkakakitaan, ako lamang po ang inyong nakikita sa live streaming at kayo ay hindi ko po nakikita. Pwede po ba kayong mag-comment dyan sa baba na nandiyan kayo at salamat sa Panginoon at alam ko po na ang kapayapaan niya nasa maayos kayong mga kalagayan, nasa mapayapa kayong mga sitwasyon. Sa kabila ng ating nararanasan ay medyo na-extend po, pero ma-extend man na ma-extend, ang conclusion ko po para po sa akin ito, ang pag-unawa ko po na hanggat wala pang gamot para dito sa virus na ito, may CQ pa rin o ECQ o ano man yung itatawag natin pero andun pa rin yung community quarantine. So hanggat wala pang nakikitang gamot o antidote para dito ay nandun pa rin yung pag-iingat ng government natin. Kaya sa atin pong mananampalataya ay doble ingat pa rin po. Yan. At sa atin pong pagpapatuloy sa pag-aaral, ang pag-aaralan naman po nga natin ngayon ay suffering but rejoicing. Yan. Tayo po ba ay nagagalak pa rin sa kabila ng pandemic na ito? Yan. At ang ating pong teksto sa hapong ito ay makikita po natin yan sa 1 Peter chapter 1 verse 1 hanggang 19. Pero bago natin basahin, alamin po natin, ito pong unang Pedro, ito po yung unang sulat ni Pedro sa mga kapatiran o sa mga mananampalataya na nasa pangangalat sa bahagi ng Asia. Sila po ay sinulatan niya upang palakasin, bigyan ng pag-asa sapagkat sila po ay nakakaranas ng mga pag-uusig din po, pag-uusig sa kanilang pananampalataya. So it means na nakakaranas sila ng pag-uusig, sila po yung nag-a-adjust, sila po yung lumalayo doon sa mga pag-uusig na yon. Hindi po yung mundo ang mag-a-adjust sa ating pananampalataya. Anong naging Kristiyano ako? Dapat ang mundo ang sumunod sa akin. Hindi po ganoon, ang mundo, tayo po yung dapat mag-a-adjust para mapanatili po natin, maingatan po natin ang ating pananampalataya. So, sabi nga ng salita ng Diyos, 'di ba? Mag-iba kayo ng kaisipan, mag-iba kayo ng kaisipan, 'di ba? Na tayo po yung tinuturuan na mag-iba at 'wag natin gayahin yung kaisipan o pananaw ng mundo. So, tayo po yung pinag-a-adjust upang maingatan po natin ang ating pananampalataya. At halos po binubuo ito. Yung kanyang mga sinulatan ay halos binubuo ng mga hintil na sila po ay nasa pangangalat o naituring sila po ay na-exiled po sila. Nag-scattered po sila dahil dun sa pag-uusig o pagsubok na kanilang nararanasan sa buhay. Kaya sinusulatan sila ni Pedro na sila pa ay magalak sa kabila ng kanilang pagsubok sapagkat ang kanilang nararanasang pagsubok ay nararanasan din ng mga mananampalataya sa ibang panig po ng mundo. Kaya pinapaalala niya na sa kabila ng kanilang nararanasan pag-uusig, sa kabila ng kanilang nararanasan pagsubok, ay magalak pa rin po sila. Kaya patuloy po natin tingnan ang 1 Peter. Bago po tayo pumunta doon sa text natin, tingnan po natin yung chapter 5, verse 9, na sa kabila ng kanilang pagsubok, meron pa silang dapat harapin. Yan, sa 1 Peter chapter 5, verse 9, or simulan po natin sa verse 8. Sabi niya dito, maghanda kayo at magbantay, ang dyablo ang kaaway ninyo ay parang leon, umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ito, verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Yan. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So nakita po natin yung sulat niya, na sa kabila ng kanilang pagsubok na nararanasan o pag-uusig na nararanasan, pinag-iingat po sila at pinaghahanda na maging matatag sapagkat meron kaaway na ito po ay si Satanas na nagte-take advantage sa kanilang sitwasyon. Lalo na pag ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, minsan kung di mo ito na-handle, ikaw ay manghihina at doon naman papasok itong kaaway at doon ka babagsak. So, ito pong sulat ni Pedro ay napakahalaga sa mga mananampalataya upang sila po ay maalala po nila na meron silang mga leader na concern sa kanilang paglago. Amen po ba? Diyan po sa
chapter 4, makikita po din po natin, verse 12, atras lang po tayo ng konti, chapter 4, verse 12. Ayan, nasabi niya ho rito, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na parang ito'y di pangkaraniwan. Yan, sabi niya, be alert and sober of mind. At magkaroon din daw sila ng self-control. Or minsan meron yung mga strange na bagay na nangyayari sa kanila. Hindi nila maipaliwanag na kung Kristiyano ako pero bakit ganito ang nararanasan ko? Kung kailan tinanggap ko ang Panginoong Hesus, bakit ganito ang pagsubok na nararanasan ko? So meron yung mga bagay na dumadating sa kanila na hindi nila maipaliwanag kung ano yon. Kumbaga ito ay strange thing na nangyayari sa kanila. Kaya ito po ay pinapalakas po sila ni Apostol Pedro. Yan, sa verse 13, sa halip magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Yan. Sabi niya rito, sa halip magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Yan. Magalak daw po tayo dun sa sitwasyon natin sapagkat ito rin po ay pinagdaanan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kung natatandaan niyo po nung kanyang suffering, a night before yung kanyang crucifixion, nagdasal sa ating Ama. Sabi niya, Ama, kung maaari, ilayo niyo itong kopa ng paghihirap. Pero hindi ang kalooban ko ang siyang masunod, ang kalooban niyo po ang masunod. So makikita po natin, kailangan niyang harapin yung pagsubok o yung persecution o yung kamatayan niya para po sa atin. Para po sa atin. Kung sa sarili niya lang pwede, pero para sa atin yung ginawa niya. Kailangan niyang harapin yung pagsubok na kailangan niyang pagdaanan para sa atin po, para sa iyo at para po sa akin. At yung pinagdadaanan natin pagsubok ngayon ay gawin po natin bilang kabahagi doon sa ginawa o pagtugon doon sa ginawa bilang pasasalamat doon sa ginawa ng ating Panginoon sa atin, sapagkat yung pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa atin ay ito po ay napakalaga para din po sa atin. Kaya pinapaalalahanan po sila ni Apostol Pedro na maghalak sila sa kabila ng kanilang paghihirap o pagsubok na nararanasan. Diyan din po sa verse 14, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat suma sa inyo ang espiritu ng kalwalatian, ang espiritu ng Diyos. Yan. Pinagpala kayo kung kayo ay kinukutya. Yan. Kung sa ating pananampalataya daw po ay kinukutya, bagamat ito po ay sulat niya sa mga hintil na nangalat po doon sa Asia at sa iba-ibang mga bahagi po ng Asia, ay nakakaranas po sila ng mga pagsubok at sinasabihan niya na kayo po ay pinagpala sapagkat inuusig sila at that time, pero sila po ay nagpapatuloy sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mapapalad po yung mga nagpapatuloy na sumasampalataya po sa ating Panginoon. Yan. At tignan po natin dyan sa taas naman po, sa verse 7. Sa verse 7, akyat po tayo ng konti. Na sinasabi po rito ay malapit na po yung huling panahon. Yan. Sa verse 7, ang sabi niya, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong panalangin. Yan. Magkaroon daw tayo ng alertness, magkaroon tayo ng self-control, alang-alang dun sa ating mga panalangin. At dyan sa verse 8, sabi niya dyan, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Sabi niya, above all, love each other deeply because love cover a multitude of sins. Yan. Kasi pag tayo po ay nagmamahalan, nag-iibigan, natututunan po natin magpatawad. Na imbis na yung kahit yung maliit na bagay na pinapalagpas na natin. Sapagkat tayo po ay umiibig. At ang pag-ibig po na yan, alam po natin, ay nanggaling po sa ating Panginoong Hesus. At dyan din po sa verse 9. Yan. Maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa nang walang bulong-bulungan. Ayan.
Yan, i-offer daw po natin yung hospitality sa bawat isa na walang grumbling. Na wag tayong, ano ba naman to? Wala na nga akong makain, dito pa nagpunta. Ayan, yan po yung kan na imbis na tayo daw po na mga mananampalataya ay magtulungan kung ano pong meron tayo, i-offer po natin. Kung ano pong pangangailangan ng isa, andun po yung pag-offer natin na wala tayong mga sinasabing bagay. Yan. At ugaliin daw po natin ito. So napakahalaga talaga itong sulat ng ating ni Apostle Paul, ni Pedro. Sa verse 10 sabi niya, kung papaanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglilingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Yan. Kung tayo daw po ay may mga talento, manggi-give, ay gamitin po natin ito upang sa kalalago po ng bawat isa sa pagpapalakasan. Katulad po namin na nasa music ministry po kami, yun po yung talent na binigay sa amin ng ating Panginoon at yun po yung ginagamit po namin. Meron din po sa atin yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, nagpapaliwanag. Meron din po naman yung may kakayahan na mag-counsel, na pag meron pagsubok sila yung nilalapitan at kahit yung topic lang nila ay lumalakas po. Nai-enlighten po yung mga kapatid. Kaya sabi niya rito, maging sensitibo din daw po tayo doon sa pangangailangan ng iba. Gamitin po natin yung mga gift, yung mga talent po natin para sa ikalalakas ng kapatiran. Lalo na sa mga ganitong may pagsubok po tayong pinagdadaanan. Maging sensitibo po tayo sa bawat isa, magkamustahan po tayo, at patuloy na magpalakasan. Katulad po ng sulat ito ni Pedro, kinukumusta niya at the same time, pinapayuhan niya po yung mga mananampalataya na nasa pangangalat. Yan. Napakahalaga po ito sapagkat maraming mga mananampalataya na minsan sa kabila ng pagsubok ay hindi talaga maiwasan minsan na hindi nila mapagtiisan yung suffering. Minsan nakakaranas sila ng pagkabalisa, nakakaranas ng pagkaligali, minsan nagrereklamo na sa mga panahon na sila po ay nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon sa buhay. Kaya ito po ay alam po ni Apostle Pedro, kaya yung sulat niya ay talagang andun yung dinidiin niya yung mga bagay na kailangan pong gawin ng mga mananampalataya.